Ayan, praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Kami po ay nandito na naman. Samahan niyo po kami upang magbahagi ng salita ng Diyos. Habang may pagkakataon, kailangan po nating magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya Ama, in the name of Jesus, tulungan po kami, gabayan mo po kami para maibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao sa lugar na to. Bigyan mo po kami ng authority, ng power na hindi matakot. Salamat po, ikaw ang aming pag-asa. Holy Spirit, let your fire be upon us dahil ikaw ang kasama namin, ikaw ang panghahawakan namin. Hindi po kami mahihiya dahil sinabi mo, go, go, go. And ibahagi ang kaligtasan sa bawat isa. Kaya po, salamat Ama, pinaki namin ang iyong pagsama sa aming gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bluetooth mode. Praise. So, magandang umaga po muli. Magandang umaga po. Magandang umaga po dito sa lugar na ito. Kami po ay patuloy na magbabahagi po ng pag-ibig ng Diyos. So, maliwanag po ang sabi ng salita ng Diyos. Nasusulat po dito sa tarpaulin, repent, and believe the gospel upang tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. So, mga bata, God loves you ha, Jesus loves you. So, salamat po sa umagang ito na may pagkakataon kami na magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi, habang may pagkakataon, ibahagi si Kristo. Kasi pag bumalik ang Diyos, at wala tayong Kristo sa puso, paano tayo? Kaya po, salamat po sa mga bahay-bahay. Magandang umaga po sa inyo. Kami po ay patuloy na kumakatok sa inyong mga puso at damdamin. Kami po ay nandito sa inyong harapan para magdala ng mabuting salita ng Diyos. Maliwanag po ang sabi ng Diyos, basahin po natin yan. Libre po yan. Andito po kami sa inyong harapan, hindi po kami manghihingi ng pera. Ang dala po namin ay magandang balita. Sabi po, kung hindi pa kayo born again, be born again. Dahil ang hahanapin ng Diyos sa ating mga puso ay pananampalataya pagdating ng panahon. So magandang umaga po sa inyo. Mahal po kayo ng Panginoon, kaya po kami ay nandito sa lugar nyo. May mga babasahin po kami, libre po yan. Hindi po kami hingi ng pera. Anak, hindi kami hingi ng pera. Ang dala namin sa inyo ay magandang balita. Balita ng kaligtasan. Sabi po sa salita ng Diyos sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya si Jesucristo upang mamatay sa krus. Bakit kailangan po mamatay ni Kristo sa krus? Para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa salita ng Diyos, pumunta kayo sa mga ang kasulok-sulukan, sa mga bahay-bahay, sa mga kalye, para ibahagi si Kristo, para sila naman po ay mabiyayaan ng kaligtasan. Napakahalaga po na tayo ay manumbalik sa Diyos habang may pagkakataon. Ang katakutan po natin ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo dapat matakot sa COVID o sa anumang mga sakit dahil po yung mga sakit na yan ay bahagi habang tayo nasa lupa. Kaya mga bahay-bahay, mga tao, Jesus loves you po. Jesus died on the cross for you para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, salamat po. Yung pong may mga tenga ay makinig. Kaya nga po, habang may pagkakataon, kailangan pong ibahagi ang kaligtasan. So yung mga babasahin po dyan, libre po yan. Wala pong bayad. At ang aming dinadala sa inyo, walang iba po kundi si Jesucristo. Si Jesucristo po. Kaya po magandang umaga, kami po'y kumakatok sa inyong mga tahanan, mga ating mga kuya, mahal po kayo ng Panginoon, pero kailangan po nating manumbalik sa Diyos. Kailangan nating kilalanin si Jesucristo bilang Diyos natin at tagapagligtas. Kailangan nating tanggapin at kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Hindi po relihiyon ang dinadala namin, ha? Ang dinadala namin ay pag-ibig ng Diyos. The love of God. Yung pag-ibig na yun ay pinakita po saan? Sa krus ng
mamatay si Kristo sa krus. Habang nakadipa si Kristo sa krus, sino pang inaalala? Ikaw yun, ate. Mami, God loves you po. God loves you. Habang nakadipa si Kristo sa krus, sino po ang iniisip? Ikaw, dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga tao. Bakit po? Tandaan po natin, may impyerno. Kapag binasa niyo po yung Biblia, napakadaming beses na inulit ang impyerno. God loves you po, mami. Babasahin po. Mahal po kayo ng Panginoon at ayaw ng Diyos na kayo ay mapahamak pagdating ng panahon. Kaya po pinaparating na namin. Sabi nga po, kapag mahal mo ang pamilya mo, warningan mo. Bakit? May panganib. May padating na panganib. May impyerno. Kung hindi po totoo ang impyerno, hindi na po kami pupunta dito para mangaral. Nasa Biblia po 165 times na inulit, repent, 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 dahil may impyerno. Kapag hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, tayo po ay mapapahamak. Kaya nga po, salamat na si Kristo pala ay namatay sa krus para sa atin. Kaya po mga ate kuya, mga bahay-bahay, amin pong ibinabalita na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin si Jesucristo sa ating mga buhay. Kaya po kami magpapatuloy na ibahagi ang kaligtasan sa mga bahay-bahay na naandito. Magpapatuloy po kami na ibahagi ang kaligtasan. Kasi nga po napakahalaga. Jesus loves you. Jesus loves you. Pero kailangan nating mag-repent ng ating mga kasalanan. So sa umagang ito, pinaparating po sa inyo ng Panginoon sa lugar na to. Kailangan natin si Kristo. Kung wala po si Kristo sa ating buhay, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya mga ate kuya, sabi po sa Romans 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, tayo pong lahat na tao ay makasalanan. Kailangan lamang nating gawin ay tayo po ay magsisi. Kailangan po nating magsisi. Kailangan po nating magsisi ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Mahal po kayo ng Panginoon, kaya binabahagi namin ang kaligtasan. Wala po kaming dalang kayamanan, pero masigit pa sa kayamanan, si Kristo. Imagine mo, isasama ka ni Kristo sa langit pag namatay ka. Ay paano pag namatay tayo na walang Diyos sa puso? Nakakalungkot, ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Pero tayo po ang ipili. Ano po? Kaya pinaparating namin sa inyo, basahin niyo po yan. Magsisi kayo ng kasalanan. Kilalanin si Jesucristo para bigyan po kayo ng eternal life. Napakahalaga po na yung pangalan natin ay maisulat saan? Sa aklat ng buhay. Kaya nga po mga ate kuya, kami po ay hindi nahihiya. Sabi po kasi anak sa Biblia, huwag niyong ikahiya. Huwag kayong mahiya na ibahagi si Kristo. Si Kristo yung namatay sa cross para sa iyo. Para sa iyo. Bakit? Mahal ka ni Jesus. Jesus loves you. Jesus died on the cross. Jesus will give you hope. Hope. Dahil habang nasa lupa po tayo, marami tayong problema. Maraming pagsubok. Takot sa COVID. Huwag po tayong matakot sa COVID. Ang katakutan po natin ay si Jesus Christ. Kasi si Jesucristo, babalik yun para parusahan ng mga tao na hindi nagsisisi ng kanilang kasalanan. Kaya po sa umagang ito, pinaparating po namin sa inyo na kailangan natin si Jesucristo sa ating mga buhay. Wala pong ibang magliligtas sa atin. Tandaan po natin, bata matanda, ang kailangan natin ay si Jesucristo. Sabi po John 14:6, Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Maliban po pala. Maliban po pala natanggapin natin si Jesucristo ng buong puso. Ibig sabihin, yung puso natin ay napakahalaga sa Diyos.
Kailangan natin si Kristo. Ang dami po nating dinadaan ng problema, pagsubok. Kaya ang dinadala po namin sa inyo ay sino? Si Hesus Kristo. Siya po yung aming dinadala sa inyo. Tanggapin niyo si Jesus. Magsisi tayo kapag tinanggap natin si Jesus. May pangako siya na bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Sino na po ang born again sa inyo sa lugar na to? Mapalad ka pag ikay naging born again. Do not be ashamed to be born again, because the Bible say, John 3:3, be born again, be born again. Ang utas po ng Diyos, be born again, para makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Di po ba? Sino po ba nagsabi sa inyo na maging born again kayo? O may mga kamag-anak na kayong born again? Napakahalaga po na kapag kayo iniimbitahan na maging born again, go! Go! At sa araw din ito, ang kaligtasan ay ngayon. Ngayon. Ang daming namamatay. Ay paano? Pag namatay ka, na hindi ka nagsisi, wala kang Kristo, saan ang punta mo? Sa impyerno. Sige po, the Bible say, we need Jesus. Yes, kailangan natin ng pera, ang pagkain, ang bahay, ang damit. Pero isipin nyo naman yung kaluluwa nyo. Isipin nyo po yung kaluluwa natin. Kailangan nating isipin yung mga kaluluwa natin. Kapag tayo namatay, saan ba tayo pupunta ang kaluluwa? Natanong niyo po ba yun sa inyong isip? Paano kaya ako pag namatay? Saan kaya ako pupunta? Sa langit? Sa impyerno? Pero, ayaw ng Diyos na sa impyerno kayo pumunta. Kaya nga, binabahagi na namin kayo ng kaligtasan. Kaya po, basahin niyo po yan. Manampalataya kay Kristo ng buong puso. Puso po ang titingnan ng Diyos. Puso na nananampalataya kay Kristo. Ano po? So kami po'y patuloy na magbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar na to. Mga tao po dyan sa bandarian, makinig po kayo. Minsan lang po kami mapapunta sa lugar na to. We share the good news, ang mabuting balita ng kaligtasan. The Bible say, repent, believe in the gospel. Manalig tayo, tanggapin natin si Hesus Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kasi nga po, kung hindi natin tatanggapin si Hesus Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, mapapahamak po tayo. Kaya po kami naandito para dalhin si Kristo. Hindi po kami nahihiya na ibahagi. Bakit? Nakasalalay po ang ating kaligtasan. Kay Kristo nakapako sa krus. Nung siya'y nakapako sa krus, ikaw ang iniisip. Alam niyo po ba yon? Nanood ba kayo ng Passion of Christ? Yung bawat pako, yung sa kanyang katawan, yung latay, sa iyo anak, sa iyo. Wake up! Wake up! Gumising kayo habang may pagkakataon. Jesus Christ died on the cross for you. Huwag po tayong magbingi-bingihan. Manalig po tayo kay Kristo. Habang may pagkakataon, may nangangaral, kapag mahal mo ang isang tao, kapag mahal mo ang iyong pamilya, wawarningan mo sila, anak, be born again. Dahil kapag hindi ka na born again, may langit, may impyerno, ikaw ang pipili, hindi po namin kayo pipilitin. Pero naandito kami para iparating sa inyo na mahal kayo ng Diyos. At kayo rin po ang pipili kung gusto nyong maligtas. Kung gusto nyong tanggapin si Hesus Kristo. Napakahalaga po. Ang trabaho lamang namin ay ibahagi ang kaligtasan. Bakit? Nauna kaming ma-born again. Pero kung born again ka na, remain, be born again. Dahil pagbabalik ng Diyos, kukunin niya yung mga born again na mayroong relasyon sa Diyos. Hindi po relihiyon ang aming dinadala sa inyo. Relasyon. Kahit anong pasukin mo, kahit iglesia ka, Mormon ka, Muslim ka, Katoliko ka, kahit anong lahat simbahan pasukin mo, kung hindi ka nagsisi, hindi mo tinanggap si Jesus, mapapahamak ka. Salvation is come from Jesus Christ, kuya. Makinig kayo habang may pagkakataon. Pagdating ng panahon na wala nang mabili na pagkain dahil wala kayong mga tatak na 666, kawawa ang tao. Kaya habang may pagkakataon pa, kami po ay dinadala ng Diyos. Hindi po kami magliligtas sa inyo, mga ate, kuya. Si Kristo ang aming dinadala. Yung namatay sa cross na nabuhay.
Yun ang magliligtas sa atin. Yun ang aming dinadala. Kaya po makinig kayo. Mahal kayo ng Diyos. Ginagamit lamang para mag-warning sa inyo. Kaya Ama, salamat po sa mga taong ito. Loobin mo po na sila'y manumbalik sa iyo at magsisi upang makamtan nila yung buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ang mga taong ito na hindi matakot sa baksin, bagkos ang katakutan nila ay si Kristo. Ang Diyos po'y pag-ibig, pero ang Diyos din po ang magpaparusa sa atin. Kaya po, makinig kayo yung may mga babasahin. At kung kayo po sa lugar na ito ay born again na, bahaginan nyo pa po yung mga hindi pa born again sa lugar na ito, ha? Bahaginan nyo. Because Jesus said, kapag iki-born again at hindi mo binahaginan yung kapitbahay mo, mananagot ka. Kaya kung tayo po'y born again sa lugar na to, bahaginan nyo yung mga taong hindi pa born again para magkaroon din po sila ng kaligtasan. Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Kung kayo lang mainit, ang mahalaga, mabigyan namin kayo ng warning. Come back to Jesus Christ. Hindi po biro ang impyerno. Alam niyo po ba? Basahin niyo ang Bible. Ang impyerno po, susunugin yung kaluluwa niyo doon sa kumukulong asopre. Mayroon pang uod, hindi mamamatay ang mga kaluluwa nyo kasi eternal na yon. Kaya habang nasa lupa tayo, kailangan nating maghanda. Maghanda po kayo spiritually. Maghanda po kayo spiritually kasi hindi natin alam kung biglang dumating ang Diyos sa panahong ito. Dahil maraming nangyayari, nagkakasunog, nagdidigmaan. Tingnan niyo po yung mga balita sa Israel. Tingnan niyo po yung balita sa Greece. Nagkakagulo ang mundo. Bakit? Nasusulat sa Bible. We encourage you, read the Bible. Kung wala kang Bible, ibenta mo ang cellphone mo, bumili ka ng Bible dahil nakasulat sa Bible yung katotohanan. Wala, hindi po ito biruan. Ang nakasalalay dito ang inyong kaluluwa, ang inyong buhay. Kaya po, kayo po ang magdidesisyon. Ang mahalaga po sa aming ginagawa, kayo ay aming nabahaginan. Kaya po, patuloy po kaming magbabahagi sa inyo ng kaligtasan. Mga tao, mga nanay, hindi po kami magsasawa na magbahagi. Kami po'y kumakatok sa inyong mga tahanan. Namimigay po kami ng mga babasahin. Libre po ang babasahin. Hindi po kami humihingi. Wala kaming silver. Wala kaming gold. Wala kaming pera. Pero mas higit pa ang binibigay namin sa inyo. Si Jesus na siyang nagbigay ng hininga ng mga buhay natin. Kaya po, si Kristo ang aming dinadala sa inyo. Come back to Jesus Christ. Come back to Jesus Christ. Si Jesus Christ ang magliligtas sa bawat isa. Wala pong ibang magliligtas sa atin. Kaya po kilalanin natin mga kabataan. Napakahalaga na manumbalik tayo sa Diyos mga kabataan. Mahal po kayo ng Panginoon. Salamat sa aming isang kabataan na hindi nahihiya si Seyos na magbahagi ng salita ng Panginoon. Mga kuyang mga gwapo, amin pong binabahagi sa inyo si Jesus Christ. Ayan po yung mga basahin nyo. Mahal kayo ng Diyos, may pag-asa sa Diyos. Kayo mga binatilyo, mahal kayo ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa inyong buhay. Makinig kayo. Sayang ang kabataan kung hindi kayo makikinig. May plano ang Diyos sa inyong mabuti. Napakaganda ng plano ng Diyos. Kaya po salamat na kailangan nating makarinig at bigyan ng warning na may langit, may impyerno. Pag hindi tayo nagsisi ng ating kasalanan, habang tayo nabubuhay, mapupunta tayo sa impyerno. Mahal kayo ng Diyos, mahal. Kaya nga namatay si Kristo sa krus Kaso, yung ating kasalanan, yun ang naglalayo kung bakit hindi tayo makalapit sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin magsisi. Lahat tayo nagsisinungaling araw-araw. Sinong hindi nagsisinungaling dyan, mga bata? Lahat tayo nagsisinungaling. Alam nyo ba, magsinungaling, kasalanan sa Diyos. Ikinakasampung sinungaling, kasalanan sa Diyos yon. Kaya napakahalaga na tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan. Kaya po kami ay lumalapit sa inyo.
at nagbabahagi ng kaligtasan. Be born again, mami. Be born again. Hindi namin pinipilit si Kristo. Kusang loob po yan. Kusang loob. Si Kristo po ang magliligtas. Wala pong iba na magliligtas sa atin. Kaya po, magpasalamat po tayo dahil mayroong Diyos na nagbabahagi, ginagamit ang mga tao para ibahagi ang kaligtasan. Kung kayo po may mga panalangin, pwede naman pong manalangin. Kung gusto nyo tanggapin si Yesu Kristo, tanggapin nyo po si Yesu Kristo. Kung hindi pa po kayo born again, be born again. Ang mahalaga, maibahagi namin ang kaligtasan. Maibahagi namin ang kaligtasan sa bawat isa. Basahin niyo po yan. Jesus loves you. Jesus love you. Jesus love you. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus love you. Hallelujah. Kami po ay magpapatuloy na magbahagi ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kaibigan, sa kabila po ng pagmamahal sa inyo ng Diyos, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na Be born again. Amen. mananalig ka sa kanya, tanggapin niyo po siya bilang tagapagligtas at Panginoon. At sabi niya po sa Diyos, kaya ibinigay niya ang nag-isa po niyang anak na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ang sino man daw kung sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay nagkakasala araw-araw. Sa isip na lang po at sa salita at sa gawa. Yes. Tunay po na kailangan po nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Amen. Dahil na ito nga po, daladala po namin, repent and believe to the gospel. Ito po ay makikita sa Mark 1:15. Yes. Kaya tayo po ay manampalataya na si Jesus po ang ating tagapagligtas at Panginoon. Kaya binigyan po niya tayo ng buhay. Sino po ba ang ating dapat na sambahin? Si Jesus! Panginoong Diyos. Jesus! Amen! Sino po yung Panginoon natin? Yung po lumikha ng langit at lupa. Amen. Sa ang nagbigay ng buhay natin. Amen. Kaya kanya po tayo magsusulit. Yes. Kaya nga po kami, sabi sa Mateo 19:28, humayo kayo, Yes. bahagi nyo at ipangarang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Amen. Upang ang sino mang pasumampalataya sa Kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi po ito sa pilitan, kung saan loob po natin Amen. ibigay ang ating sarili sa Yes. Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay mabuti, mahal na mahal mo po niya tayo. Siya po ay namatay sa krus. Amen. Ang hala po natin, Amen. akuin. At kung tatusin po, dapat po tayo naparusahan. Yes. Salamat po sa Panginoon natin na siya po ay namatay upang ang ating punstala akuin niya. Amen. Dapat lang po natin siyang pasalamatan araw-araw. Yes. At tayo po ay laging magsisisi. Amen. Lagi po tayo mananalangin at lagi po tayo magpapasalamat sa Kanya dahil siya po ang lahat ng nagbibigay ng support sa ating pangangailangan. Amen. Kaya po tayo po ay kung nais niyo pong tanggapin si Jesus, halina po kayo at kayo po ay lumapit at naandyan po ang Diyos para po kayo ay patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kami man po ay makasalanan din. Pero dati po ay ako ay isang Magweweteng. nagweweting po ako sa lot, nagweweting po ako. Marami po akong mga bisyo nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero sa tulong po at biyaya ng Diyos, may isa pong gawain doon na ako po ay naimbita. At ako po ay, sabi po ay lumapit kayo sa inumang napapagal na nabibigat ang lukha. Kasi ninyo ang aking pamatok at kayo lumapit. At kayo ay aking patatawarin at pagaganin ko po ang inyong pasan sa inyong balikat. Kaya natutuwa po ako dahil nakilala ko po ang Panginoon. Amen. Nang makilala ko po ang Panginoon, ako po ay unti-unti niyang binago. Amen. Hanggang sa ako po ay tuluyang naglingkod sa Kanya at ibinigay ko na po ang aking sarili. Yes, be born again. Ng aking Panginoon tagapagligtas. Yes, be Kaya born again. napakabuti po ng Panginoon. Amen. Kayo po ay, hindi po kayo
mahinayang sa buhay kung ipagkakatiwalaan po niyo sa Panginoon ang inyong buhay dahil Amen. siya po magliligtas sa Kanya. Yes. Meron lang po tayong dalawang pupuntahan, yung po impyerno Yes. at saka po langit. Saan po tayo? Sa langit. Dahil sa langit po wala nang gutom. Yes. Wala na pong kahirap, wala na sakit. Amen. Pero pag sa impyerno po, tunay na masusunog po ang ating kaluluwa. Amen. Wala po doon kapatawaran. Be born again. Kaya na po tayo lumapit at Amen. tayo po'y magsisiyan. Yes. Tanggapin na po natin ang ating Panginoon. Amen. Sapagkat tunay pong wala kami sweldo, wala po kami inaasahan, kundi Pag-ibig ang biyaya ito. po ng Diyos. Yes, pag-ibig ito. Nabubuhay po kami sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen. Bagamat po kami ay mahirap na gawin ito mainit, Yes, pero because- hindi po kami because of love. nahihirapan. Because of Dahil ang Diyos po ang Amen. tumutulong sa amin. Hindi po niya kami iniiwan, hindi niya kami pinababayaan. Kayo man po ay kusang lumapit sa Kanya, anuman po hindi niyo sa pangalan niya, kung kayo may relasyon na sa Kanya, tunay po na kayo ay tutulungan niya. Hindi po religion ang aming dinadala. Amen. Kundi yung relasyon po natin sa Panginoon. Yes, hallelujah. Kung tayo po ay tumatawag ng Panginoon, ngunit kung wala naman po tayong relasyon, di po nadidigil ang ating dalangin. Amen. Kailangan po natin makilala siya, sumampalataya po tayo sa Kanya. Amen. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas at lahat po ng ating kasalanan ay ating pagsisihan. Amen. Walang Yes. makikita ng Panginoon na kung tapagkatotoo na malinis po ang inyong puso at Amen. pusong binigay niyo ang inyong buhay sa Kanya, tunay po na kayo'y patatawarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Hallelujah. Kaya tunay po na, sabi nga po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hallelujah. Sapagkat ang kaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Amen. Sabi naman po sa Hallelujah. Yes, 16, sapagkat gayon na lamang ang Amen. pag-ibig ng Diyos sa inyo, Yes. kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. walang hanggan. Hindi niyo po ba alam, kaya po tayo ay nag-asala dahil po sa ating ninunong si Eva at si Adan. Siya po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na pumunta po sa binigyan po sila ng kapangyarihan sa isang paraiso para po lahat ng yun, ano man po kainin nila, lahat ng kanilang kailangan nandun, huwag lamang daw pong kakain ng isang pinagbabawal na bunga. Ano po yung pinagbabawal na bunga? Yung po yung, kung ano po yung masama at kung ano po yung mabuti. Amen. Be born again. Po na ang Diyos. Yes, be born again. Sa bawat isa Amen. natin. Nasigaw. Tayo po ay mga Born pandemic. again. Pero salamat po na tayo Born po again. iniingatan niya rin. Amen. Parati. Pag born again na, Buong Pilipinas. Hindi po still. niya tayo pinababayaan. Amen. Dahil nandiyan po siya. Lagi po siya nakasubaybay sa atin. Amen. Lagi po niya tayo iningatan. Dahil marami po ditong nananalangin. At mahal po ng Diyos ang mga tao dito. Amen. Kaya ngayon po, kung sino man pong nais na lumapit sa Diyos, pagsisihan po niya ang kanyang kasalanan, at kayo po ay sumampalataya sa Kanya. Amen. Siya po ay napako sa krus Yes. upang ako'y ng ating kasalanan. Yes. Kaya handa po ba kayong tanggapin ng Panginoon? Mga bata, Hallelujah. gusto niyo Amen. ba tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Sino ang born again sa kanila? Tanungin mo pa. At ibigay ko po muna kay Pastora, kay Merlin, siya po'y mananalangin sa inyo. Okay, mga bata. Sinong gusto kay Jesus Christ? Sinong gusto na kilalanin si Jesus? Si Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas. Mga anak, mahal kayo ha. Bata, matanda, may kaluluwa. Tandaan nyo. Bata, matanda, may kaluluwa. Mga bata, gusto nyo bang kitanggapin si Yesu Cristo? Si Yesu Cristo ang nagbigay ng hininga sa inyo. Tandaan nyo ha. Si Jesus ang nagbigay ng hininga sa atin kung bakit tayo ay humihinga. Sa umagang ito, willing ba kayo na manalangin na si Yesu Cristo ang Diyos natin? Sige po, kahit matatanda. Sige, sabay-sabay tayo. Pikit mga anak. Pikit. Kailangan nating tao sa puso, ha? Tao sa puso ang ating gagawin. Mahalaga na tao sa puso. Gusto ng Diyos na maligtas kahit bata, kahit sino ka man. Lahat ng makasalanan, hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos ang lahat ng makasalanan. Kasama kami sa makasalanan. Kaya lahat tayo ay mananalangin at hihingi ng ano?
ng tawad. Pag nanalangin tayo ng tao sa puso, tayo ay patatawarin ng Diyos. Walang tatawa, kailangan tao sa puso para makamtan nyo ang buhay na walang hanggan. Ang daming namamatay ngayon, araw-araw namamatay. Anong sinasabi? Pag namatay, anong sakit? COVID! Totoo bang COVID ang kinamatay? Oh, kaya nga, may Diyos tayong saksi. Alam ng Diyos ang nangyayari. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang puso ng mga tao. Kaya po ang dinadala namin sa inyo ay pag-ibig. Si nanay mo, si tatay mo, si ate mo, hindi ka nung pwedeng dalhin sa langit. Only Jesus Christ can save your soul. Lahat tayo may kaluluwa. Lahat tayo may kaluluwa. Kaya ang sigaw namin, be born again! Be born again! John 3:3! John 3:3! Be born again! If you are not born again yet, be born again! The Bible says, because Jesus died on the cross for you because He loves you. Amen? Tayo po'y manalangin. Seryoso mga anak, ha? Okay? Mananalangin tayo sa Diyos. Sige mga anak, yung willing lamang, pikit lang po tayo. Ama namin sa langit, huwag tatawa. Maraming salamat po Maraming salamat po sa umagang ito. sa umagang ito. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, kahit po bata ako, kahit po bata, nagkakasala din po ako. nagkakasala din po ako. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa mga oras na ito. sa mga oras na Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, pumasok ka po pumasok ka po sa aking puso. sa aking puso. Tinatanggap ko po ikaw Tinatanggap ko po bilang Diyos ko bilang Diyos at tagapagligtas. na tagapagligtas. Isulat mo po Sulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay upang pagdating ng panahon, upang pagdating ng panahon kasama ako kasama ako na sa pangako mo sa pangako na buhay sa langit. buhay sa langit. Maraming salamat po Maraming salamat. sa pangalan ni Jesus. Alam niya, Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Mananalangin ako mga anak. Sinong may request na panalangin? Anong gusto nyong kahilingan na panalangin? Mag-pray tayo. Anong gusto nyong request? Pagkain. Kailangan natin anak yung pagkain. Pero mahalaga muna yung kaluluwa. Kasi pag namatay ka, tapos yung kaluluwa mo sa impyerno, ay lalo kang walang pagkain sa impyerno. Dito sa lupa, may mga magulang pa tayo magtatrabaho at maghahanap buhay. Ama, maraming salamat po sa mga batang nanalangin. Alam ko po, loobin mo po na i-honor yung kanilang mga puso. At kung sila nanalangin ng tao sa puso, alam ko po na kahahabagan mo sila at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa kanila, sa murang isip. Alam nila na si Kristo ang nagbigay ng buhay. Kaya pagpalain mo rin po yung mga tao sa lugar na to na nakakarinig isang araw, ma-born again po sila. Kasi napakahalaga ng kaligtasan. Hindi po relihiyon ang aming dinadala, Ama. Kaya pagpalain mo po ang mga nanay, mga tatay, mga kabataan, mga maliliit na bata. Ilayo mo po sila sa lugar na ito sa COVID in Jesus' name. We pray, lukuban mo ng iyong banal na dugo ang lugar na ito at ang mga tao dito ay maligtas lahat at magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil ang buhay namin ay pansamantala lamang. Pagpalain mo ang mga batang ito na hindi nahiya na manalangin. Pagdating ng panahon, ikaw po ang bahala sa kanila. Maraming salamat po at kahit ang mga kuya, inilalapit namin sila sa inyo. Tulungan mo po sila. Ilayo niyo po sila sa mga sakit na COVID. At lukuban mo ng banal na dugo ang lugar na to. At magliwanag ka. Gamitin mo pa rin po yung mga born again dito sa lugar na to. Stand! Wake up! Mga born again! Wake up! Magbahagi ng salita ng Diyos kapag ikay born again na at hindi mo pinahaginan ng iyong kapitbahay. Mananagot ka rin sa Diyos. Kaya mga born again, magbahagi po tayo kahit sa anong pamamaraan. Mag-text tayo, mamigay ng tracts. Mag-FB tayo. Ilagay natin sa mga FB post natin ang salita ng Diyos. Ilagay natin yung salita ng Diyos sa ating FB. Hindi puro kabastusan ang nilalagay natin.
Ilagay natin si Kristo na namatay sa cross. Anong pinaglalagay natin sa FB? Mahal ka ng Panginoon. Promote Jesus Christ. Promote. Dahil si Jesus Christ ang nagbigay ng hininga sa atin. Kaya salamat po sa umagang ito sa pakikinig nyo. Kami po'y magpapatuloy na ibahagi ang kaligtasan. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos sa atin, maubos ang iyong paninda. Pagpalain ka ng Diyos at maalala natin na si Kristo nga pala'y namatay sa krus. Kaya Ama, I decree and declare, be merciful sa mga batang ito. Salamat po sa lugar na to. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Diretso po kami na babahagi ng salita ng Diyos. Salamat po na ikaw ang... Salamat po, napakabuti ng Diyos, hindi po tayo dapat mahiya. Kaya po, patuloy po tayong manalangin. Kahit mga nanonood sa FB, pray, na buong mundo ay makakilala sa Diyos at maligtas. Pray. The harvest is plenty, but the worker is few. Be born again, be strong, encourage us in the Lord. Stand firm, because God is with us. The Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is with us to guide us, to teach us. The Bible says, hindi tayo binigyan ng Diyos, ng Espiritu ng takot. Binigyan tayo ng Diyos, ng Espiritu ng tibay ng loob, ng kapangyarihan, ng pag-ibig, para mahalin ang mga umalipusta sa atin. Mahalin, ipanalangin ang mga kaaway natin. Huwag tayong matatakot o mahihiya. Let the fire of God be upon us. Stand, declare that Jesus Christ died on the cross for you and for me. Hallelujah. Glory to God. Do not be ashamed, born again. Stand firm. Ang dinadala namin sa lugar na to, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Walang iba. Dahil si Kristo ang magliligtas sa inyong mga bata. Si Kristo ang magliligtas sa ating lahat. Kaya palakpakan natin ang Diyos. Glory! Glory! To God Almighty! Amen! Amen! Salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Spaghetti bango.